Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. AFP pumalag sa pagkwestiyon ni VP Sara Duterte sa paggamit ng EDCA site sa panahon ng kalamidad. Iginiit ngayon ng Armed Forces of the Philippines na ginagamit nga ang mga military installation sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa panahon ng kalamidad. Ito ang sagot ng AFP makaraang questionin ni Vice President Sara Duterte ang hakbang ng pamahalaan na paganahin ng EDCA sites para sa humanitarian assistance at disaster relief efforts nito. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hindi na ito bago kung tutuusin dahil ang mga ito naman ay pasilidad pa rin ng Pilipinas na pinauunlad lamang ng Amerika. Una kasi rito, nagpahayag ng pagdududa ang pangalawang pangulo kung ang mga EDCA site nga ba ay ginagamit para sa disaster response o sadyang inanunsyo lamang para ikabit ang katagang EDCA. Una nang sinabi ng Office of Civil Defense na maaaring gawing multi-purpose venue ang EDCA sites, lalo na sa mga malalapit sa mga lugar na matinding tinamaan ng kalamidad. So, it shows na yung partnerships natin with allied nations, well-meaning nations, and like-minded nations is working. And over and above that, internally, naipapakita natin yung whole of government approach dyan. Because this is a guidance from our President to be used and also cascaded by our Secretary of National Defense and the AFP opening its doors to working with the DSWD on this. Samantala, sa MBC TV Sports, wrestling legend Hulk Hogan pumanaw na. Pumanaw na ang wrestling legend na si Hulk Hogan sa edad na 71. Kinumpirma ng WWE ang pagpanaw ng wrestling legend o Terry Bollea sa tunay na buhay, hindi naman binanggit pa ng WWE ang sanhi ng kamatayan ng sikat na wrestler. Ayon naman sa kampo nito, nagkaroon ito ng cardiac arrest sa kanyang bahay sa Clearwater, Florida at dinala pa ito sa pagamutan subalit hindi dineklarang dead on arrival. Nagsimula itong sumabak sa wrestling noong 1977 at nakilala sa wrestling sa dekada 80 at 90. Taong 2018 nang muli itong naibalik sa WWE Hall of Fame matapos natanggalin dahil sa pagiging racist nito. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.